Magandang Biyernes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay ikalabing-anim ng buwan ng Agosto at Biyernes na ngayon. Ubos na ho ang kalahati ng buwan ng Agosto next month. Pagkatapos po ng buwang ito, papasok na ang buwan ng September. Tapos October, November, and December. Pasko na! Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo. Bakit ho tayo bumabati ng Merry Christmas sa ating mga listeners? Ngayon, buwan pa lamang ng Agosto. Sapagkat tayo po ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila. At gayon din po tayo kasabayan napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream ngayong gabi. Siyempre mga kapatid, i-follow, like, share, and ibahagi ho natin ang ating social media accounts. Ito ay at Radyo 5 True FM sa X. Yan. Formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. Yan. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Mapapanood ho ninyo dyan yung mga dating mga programa natin na mga yung nagdaan na tsaka yung itong mga bagong programa nandyan ho ninyo mapapanood. Makita nyo dyan pag sinundan yung mga programa ng Dr. Love, yung payat na payat pa ako dyan, tapos may bigote pa ako, tapos may balbas pa ako. Ganun ako kabata nung araw. At para po sa mga nais maging bahagi ng programa at makibahagi ng kanilang kasaysayan ng buhay o mga suliranin na gustong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o diligay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, ikalabing-anim ng buwan ng Agosto, kafiestahan ni San Roque. Sa English, Saint Roch. Yan, San Roque. At ang ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay kumakalabit sa mga budhi ng mga mambabatas na Pilipino na itinutulak ang diborsyo. Yan. Bakit? Para makapag-asawa uli sila ng iba. Bagong putahe. Mahirap nga naman yung puro minudo kinakain mo no? Kailangan mapalitan ng pritong bangos, ganyan, sinigang. Kaya gusto makapag-asawa uli para maging legal ang diborsyo. Ano ba ang sinasabi ng banal na aklat hinggil sa diborsyo? Ito ay ang paghihiwalay ng mag-asawa ng legal sa batas ng tao. Pakinggan po natin ang mabuting balita buhat kay San Mateo sa ikalabing siyam na kabanata, talata 3 hanggang 12. May ilang parisay yung lumapit sa kanya na humanap ng maipararatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't
Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mangalun niya, at siya'y mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalun niya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalun niya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan, ang iba naman dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Can the gospel be any clearer? Mas liliwanag pa ba? May ililiwanag pa ba ang ebanghelyo? Di ba? Ang linaw, di ba? Sa pasimula pa lamang nilalang ng Diyos ang tao na isang babae at isang lalaki. Dalawa lang, ha? Isang babae at isang lalaki, at iiwanan ang kanyang mga magulang at sila'y magsasama at magiging isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayun. Tapos may nagre-reklamo, dalawa na lamang ang natitira sa mundo na bansa na walang divorce. Ang Pilipinas at ang Vatican City. Pati mo na Vatican City, idadamay niyo pa. Ilan lang ang paring nakatira doon? Mga pare, wala namang asawa. Di ba kayo dapat magpasalamat nga na ang tao ay dito sa Pilipinas ay may takot at sumusunod pa sa batas ng Diyos? Ano ba mahalaga? Ang batas ng Diyos o ang pangangati ng katawan na makapagpalit tayo ng ating kapartner? Ewan ko ba sa inyo, mapapanood ninyo ngayon bahagi ng face-to-face na napanood kanina sa TV5 na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At ito meron pang replay May replay po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kung kayo may komento dito sa mapapanood ninyo, pwede ba magpadala kayo ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger? O dili kaya po mag-comment kayo sa ating live stream? Or pwede ho kayong tumawag sa mga linya ng telepono natin, 863-15788 at 863-16674. Ano ang topic ngayon, Brother June? Ang topic ho natin ngayon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Nawala ang pitaka ko, pero nakita ko sa bag mo. Anong ibig sabihin yan? Kinuha mo ang pitaka ko. Alamin ho natin, panoorin natin ang ating episode ngayong gabi.
Sino itong nirereklamo mo, Jackie? Si Christine po, yung pangit na bakla. Ang aga ng lalaking ngayon. Okay, ano ang problema mo dito sa kaibigan mong si Christine? Nung time po kasi na, syempre, naging isang circle of friends na po kami. So, nakakasama ko na po siya tumambay, mag-volleyball. Then, yung parang naging close na po kami. Tapos, nung October 19 po, nagyaya po ako ng inuman sa bahay namin, which is hindi naman po dapat siya kasama. So, yung isa po naming friend, niyaya siya. Bilang kaibigan na din po, sabi ko, sige, isama nyo lahat ng isama nyo. Lahat ng gusto nyo papuntayin nyo. Wow, sosyal. Parang... Nang bongga mo naman. Anong meron? That time po, yung parents ko po, parang probinsya po sila that time. So na home alone ka. Yes po. Opo. Okay, at pag home alone, papuntahin ng mga kaibigan, party-party. Okay, so ano nangyari next? Tapos ayun po, syempre, ako po yung nag-invite sa kanila eh. Kumbaga dapat, iniisip ko sila na kung sino man yung walang pera, kaibigan ko sila, dapat tanggap ko sila. Kung sino yung may pang-ambag, sino yung walang pang-ambag, dapat kaibigan ko pa din sila. So, si Christine po, wala po siya pang-ambag. Ang kapal pa po ng mukha niya magnakaw ng wallet sa akin. Wallet? Ninakaw yung wallet mo, kaya ka nagagalit ni Opo. Christine. Okay, pero nakita mo bang si Christine mismo ang kumuha ng wallet? Hindi po. That time po kasi noon, ambaga na po kami. So, which is si Christine, wala po siyang ambag. Then sabi ko, go lang, ako na bala. Nung pagkabili ko po ng wallet, ng alak, dala ko yung wallet ko. Pagbalik ko po, nag-CR ako. Paglabas ko po ng CR, wala na. Saan mo nilapag yung wallet? Sa inuupuan ko po. Eh, ang kaharap ko po nun, si Christine, tas yung friend niya na girl. Teka, kanina pa tayo nag-uusap tungkol sa wallet. Ang tanong, mas worthy ba to? Hindi, ang tanong, may laman ba itong pitaka? Opo. Magkano? Ano lang naman po siya, mababa lang po siya. Pero yung laman po kasi na yun, ay yun po yung parang pang-alak namin. Na Hindi naman mababa, basta't may laman. Magkano? 700 Oh, po. malaki din yun, ha? 700. Okay, nako. Mahirap nga yun na mawalan ka. And then, ano pa daw ang mga laman? Tapos nandun din po yung TIN ID ko. Yan, mahirap dyan. Ano pa? TIN ID, lisensya, meron ka na. Wala po. Okay, so, kumbaga yung mga importante mong identification cards nandoon. Opo. Okay, plus 700. So, nabawi mo ba? Nakita mo ba yung pitaka mo? Nabawi ko naman po. Nakita ko po sa bag nung basurang bakla na yun. Ay! Nako! Teka muna! Alamin natin, siya ang dating kaibigang Becky na kumuha raw ng pitaka ni Jackie. How true! Christine, pasok! Bakla, alam mo yan! Bakla! Bakla ka! Pangit ka! Diretsahang tanong, kinuha mo raw ang pitaka ni Jackie at inilagay mo sa bag mo. Kasi po nung time na yon, nagiinuman po kami noon. Tapos yung bag ko na yun, hindi ko hinahawakan yun. Ayun, kwento mo din Oh, yun. hinahawakan, hindi ko hawak yung bag ko wait na. lagi. Sige, tuloy, Sino Christine. katabi ng bag ko? Di ba ikaw? Oh. Okay, tapos ano nangyari? Tapos po kasi nung time po na yun, pasikat po kasi sa mga lalaki. So yung sa sobrang kalasingan, siguro nailagay niya po yung wallet sa bag ko. Lalagay. Sa sobrang Opo, siya po naglagay kalasingan, sigurado kang si Jackie ang Ang laki naglagay? po kasi ng inggit yan sa akin. Bakit? Inggitara po siya. Lagi niya akong dinadaot kasi nga, lagi siya nadadaot ng mga bakla. Paanong laging dinadaot? Lagi po siya pinaasar kasi ang pangit. Siya! Ano? Doon ka sa malayo, babay, bakla, babay, mas pangit ka. Bakla mo kakachinela. Doon ka pangit. Okay, wait lang ha. Ang pagkakaintindi ko, nalagay ni Jackie yung pitaka doon sa bag mo. Opo, kasi ba't sobrang- ba't naman niya ilalagay? Ano naman ang intention Sa niya? sobrang kalasingan Sa niya sobrang nakita po yun ng kaibigan ko. Okay, nakita ng kaibigan mo na nilagay. Pero totoo bang minsan mo nang inagawan ng aura o jowa si Jackie? Hindi po. Jackie, ano tong sinasabi mo? Dayan po, nasa inuman kami. Yung sinasabi niya Wala lang na ba ibang venue? Puro inuman lang tayo ngayon? nasa Okay, inuman go. po kami.
Yung sinasabi niyo na po na pasikat ako sa mga lalaki, hindi po para gawin ko yun. Kasi kasama ko yung boyfriend ko na nilandi mo. Nilandi ko? Ano? Alam ko po, yung boyfriend ko yung unang nag-chat sa kanya, nagyaya ng ML. Bakla, pangit ka, nakita mo kami sa isang inuman. O tapos re-replyan mo? Bakit? Ang sabi di para niya, lang din wala yung na bakla kayo. ka. Bakla. So sinabi naman ng boyfriend. Jackie, sinabi ng boyfriend mo na wala kayo. Pero magkaibigan tayo. Anong dapat gawin mo? Dapat ako yung tinanong mo, hindi siya. Bakla. Diba, sabi niya wala na kayo, te. Nung time na yun, nung sinabi niya wala na kayo, tsaka ka biglang nagalit sa akin. O, paano? O sino hindi magagalit doon? Ang pangit mo, tapos lalandi mo yung jowa ko. Maganda ka. Kumpara mo sa'yo, te. Maganda ka. Okay, teka lang ha. So napunta na tayo sa ang pinag-ugatan pala talaga ay selos at jowa, lalaki. Okay, malinaw lang. Wala na sila ni Jackie, totoo ba? Noong time na nag-chat si Boy sa'yo, Christine, sa ML. Tapos, ang ayaw ni Jackie, nireplyan mo. So, anong meaning nun? O, bakit? Hindi ko naman nilandi yun, te. Naglaro lang kami ng ML. Ano meron doon? In the first place kasi, ate, alam mo yun, naghahanap na tayo ng wallet niya kasi bibili tayong alak, di ba? Huwag ka sinama mo pa si Janisa para magkonsintihan kayo. O, te, sige, hanapin mo yung wallet mo, magpaka ka, ninakaw mo naman kasing wallet niya, te. Bakla, hindi ko para loko yung sarili ko. Wallet ko, ilalagay ko dyan. Pala, pambili ng alak yun. Bakla, wala nang Wala ka nang ambag. sabi sa akin, te. Magnakaw ka. Mga kapatid, natutuwa lang ako sa inyo. This episode becomes very entertaining to me. At saka sa mga nanonood sa atin. Yung mga away ng mga babae dito sa face-to-face, hindi ganyan kagrabe. Oo, mas entertaining panoorin ng mga Becky na nag-aaway. Oo. Entertaining dahil nakakasama ng moralidad ng pagkatao natin dahil napunaban ninyo, insultuhan na yan. Pangit ka, may Fiona dyan, may bobo. Ito yung mga terminology na hindi natin ginagamit sa kapwa, no? Kahit sa aso, hindi natin ginagamit yan. Pero maybe because of hatred, and that's one thing that magpapapangit sa inyong lahat. Yang hatred, yang galit na yan sa puso nyo. Unti-unti alisin nyo yan. Atin lang himay-himayin. Sa mata ng isang abogado, titingnan niya ang ebidensya. Saan nakuha ang wallet, no? Hindi naman ako abogado, pero sa mga abogado, titingnan ng ebidensya no? Pero there is also the possibility na baka itong si Jackie, sanhi ng kanyang jealousy, ng galit at ng kanyang selos dahil naagaw sa kanyang aura, ay posible na magtanim ng ebidensya ilagay doon sa kanyang bag, di ba? That's a possibility. Pero ang lahat ng ito hindi natin masusolusyonan ngayon, no? Ang maganda, itigil natin ang pang-iinsulto sa kapwa natin. Kasi hindi ito magbe-bridge sa atin. Sa itsura ninyo, parang wala na kayong interest na maging magkaibigan pa uli. Pero maliit lang ang community ninyo, Jackie and Christine. Napakaliit lang ng community niyo. In fact, ang inyong community, ang LGBTQIAWXYZ, ay humahanap, nagdedemand sa amin na respetuhin kayo at ibigay sa inyo ang mga karapatan na dapat pantay din namin. Ang hinahanap lang namin, makita namin sa inyo, karapat-dapat ba kayong bigyan ng respeto sa uri ng pamumuhay ninyo na ipinakikita sa ating lipunan. Maaari ngayon, because of anger, matindi ang galit nyo, talagang personalan at insultuhan. Lahat ng kapangitan, lahat ng masasabi nyong hindi maganda nagagawa nyo ngayon. At the end of the day, ateng, kayo-kayo rin ang magkakasama dyan sa community nyo, no? Ang kailangan lang dito is to take off that anger inside your heart. Kasi pag may anger, pag may galit, Jackie, dito sa puso, lahat ng gagawin mo makakasama sa iyo at sa kapwa, no? Pag-isipan natin. Salamat po.
Maraming salamat, Dr. Love. Walang Brother anuman, Mama Carla. Yan, nakakatuwa lang sila talaga. Sila nagtutuksuhan. Ay, bakla. Akala ko ba nakaka-insulto yun sa kanila? Pag tinawag kong bakla. Pero sila nagtatawagan ng bakla. Ay, pag meron ka nakitang ganun, pag tinawag mong bakla, nagagalit. Gusto na itawag, madam. Ay, 10:06 na ho ang ating oras sa programang Dr. Love Radio Show. Babalik po tayo after this. Don't go away. Yan po ay tinig ng Pericomo of the Philippines na ang pangalan po si Jomeng. Yan. Jomeng Maturan. Isa sa mga nakasama natin ng araw, binigyan natin ng recognition, ng award nung tayo po ay nasa Los Angeles, California nung mga year 2000. Hindi 2000, mga mid 80, 87, mga 89 ganyan, 1989. Kasama sina Leopoldo Salcedo, Nida Blanca, Charito Solis, Fred Panopio, yan. Yung dalawa, Ray Carjuet. Yan yung mga binigyan natin ng award ng araw. Ay, nako, 17 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi kayo nakikinig sa palatuntunang Dr. Love at sapagkat Biyernes ngayon na hindi lamang kundiman ang ating tinatampok. Mga awiting Pilipino na matagal na po nating hindi nadidinig at ito ay nais nating ipadinig muli sa ating mga kabataan na ito'y bahagi ng ating kulturang Pilipino na sana'y hindi ho malimutan. Magandang gabi kay Roberto Ignacio na bumabati ng happy weekend. Yung kanyang kaibigan daw si Catherine Galanida at Richard Medina ay magdiriwang ng kaarawan bukas. Yan. At bukas at kahapon. Ayun. Ang pagbati buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Si Chato sa Avedra Sacluti ay buwabati po ng magandang gabi kay Nanay Lourdes ng San Fernando, La Union. Lagi daw niya nadidinig na binabati siya ni Nanay Lourdes. Maria Erica Lopena, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, magandang gabi. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Alan Ihungko ng Kuwait. Dang de la Cruz, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Shari Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi at happy listening to Herbert Gaor. Andang de la Cruz, shout out uli sa partner ko si J.R. Pedrera. Suki mo sa radio. Ako po dito sa cellphone sa FB. Buhat kay Dang ng Dasmariñas, Cavite. Bumabati ng magandang gabi, buhat po sa Metro Davao, ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez. Vanji Galaes Bayona. Brother June, magandang gabi sa lahat po na nakikinig. Happy weekend. Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Elvira Cabahog. Bumabati rin ng magandang gabi si Ruth Bosbos. Gandang apelido niya. Ruth Bosbos. Good evening po, Dr. Love. Gabi-gabi po kami nakikinig sa programa niyo dahil inaabangan po namin ng anak ko ang song ni Fatima Soriano. Kinakabisado po niya at siyempre ang pagkaing pang-spiritual. Napakaganda po siya. Pabati naman po ang Mr. ko si Henry Bosbos na magba-birthday na sa August 29. Ayan. Happy birthday! Uy, meron tayo nalalapit na na holiday. Next week yata, it's going to be a long weekend. Yun yata. Angelita Banataw ng Pateros. Binabati natin ang mga taga-Pateros kasi napadaan kami dyan kanina. Trafficated. Bakit? Kasi piyesta na San Roque. Yun ang kanilang patron Patron nila San Roque and second patron saint nila Santa Marta. Zenny Lago, magandang gabi. Cherry Indaya, Bo Kapapas. Welcome to your new radio station. Salamat po.
Juvie Carino, Sonia Aguilion Apante, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Marvin Riabad, gayon pa man, pakikiramdaman po sa family, nakikiramay sa family ni Tita Norma Marco. Sinubaybayan ko rin po siya noon sa AM. Papacheck lang po ng attendance from North Caloocan. Well, since lumabas na itong balitang to, may nagsabi sa akin si Johnson Manabat daw naglabas ng balita kanina. Nais lamang namin ipaabot ang pakikiramay namin sa isang napakalapit na kaibigan, si Tita Norma Marco na nakasama natin sa kabilang himpilan. Sang-ayon sa kanila ay pumanaw na raw si Ate Norma. Magkasunod kami ng programa niya nung araw. Engineer Mercy Santos ng Pateros, magandang gabi. Mel Mondragon, Dorina Villaruz Figueroa, happy listening from Gagalangin, Tondo, Manila. Brother June, pakibati po ang husband ko, Ricardo Figueroa at Nanay Zenny Villaruz. Pagaling po sila, tsaka pakisama na rin po sa prayers ang buong family namin. Salamat po ng marami. At si Lilian Panligan Buen ng Parañaque City ay buwabati rin ng magandang gabi, as well as Marjon Mamhot ng Parañaque. Sabi ni Lina Ho, ang kanyang komentaryo sa ating face-to-face, ay nako, tigilan nyo na ang selosan, magkakabaro lang kayo, hindi na kayo nakakatuwa, ha? Wala na kayong respeto sa isa't isa, parang wala kayong Diyos sa puso nyo. Nagalit na Lina Ho. Alright, ngayon po ay Biyernes ng gabi. At sapagkat Biyernes ng gabi, naritong isang awitin na matagal na ho nating hindi napapakinggan unless magagawi kayo sa Pateros, kahit na po daytime, madidinig ho ninyo ito. Ang awiting Balot. Ay sabi, 3 pesos lang daw ang balot. Oo. Ano yan, nung nasa high school ako, mga 1968, bumibili ako ng balot, nanonood ako ng sine, may baon akong balot. Yon. Ang presyo ng balot noon, 3 balot, 10 piso. Yon. Kung bibili ka ng isa, 350. Yon. Pero kung 3 bibili mo, 10 pesos. Baon ko yun sa sinihan. Nung araw, yung sinihan na pinapanooran ko ng, sa Pasig City, nanonood ako ng Alaverde. Alaverde, panggabi, yung last full show. Yon. Nakakapanood ako noon. Walang air conditioning unit noon sa sinihan. Mga malalaking fans ng na gano'n, ano? Tapos, pwede pa magsigarilyo sa loob. Kaya paglabas mo ng sinihan, amoy uso ka. Ay, sinihan yun, ha? In 1986 ng 87 nang magpunta ako sa Amerika. Siyempre sakay ka ng eroplano. Alam mo, sa eroplano pwede magsigarilyo ng araw. May ashtray dun sa hawakan, sa handle na gano'n. Pwede ka magsigarilyo. Kahit business class pwede. Kaya pagbaba mo ng eroplano, amoy beho ka. Ay nako, kayo ho'y nakikinig sa palatuntunan ng Dr. Love Radio Show. Baka ho meron kayong mga problema o mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, pagdadalamhati, problema na gusto nyong idulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment po kayo sa ating live stream. O dili kaya, pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674 para po sa ating live counseling. Okay. Napakinggan natin ang awiting Balot buhat sa Mabuhay Singers. Gusto kong batiin naman ngayon ang lahat ng mga alay taga Batangas. Magandang gabi sa inyo.
Sabi nga ni Yek Lopena, sabi niya, Brother June, para lang tayo nagbiyahe from Pateros, bumiyahe tayo papuntang Batangas. Ala, Batanggen niya, maraming kagagandang mga babae dyan sa Batangas. Maniwala kayo. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga kumpare nating Batanggen niya, ay siya ay alalay laang sa kababare ka na At wag hindi makaamoy laang, siya tama na yan. sarap nga sana uminom. Sarap. Yan ang gusto kong ibarik ngayong gabi at mayroon kang balot, hindi ka? Ay siya, ang oras natin, alas 10:32. Dr. Very Quick. Dr. Love sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Oras alas 10:34 ng gabi, atin pong tutunghayan ng isang liham kasaysayan. And I'm sure a lot of people can relate to this dahil ako nakaka-relate po ako dito sa kasaysayan na ito na padala sa atin ni Arlene ng Bacoor, Cavite. At kung sakali po na meron kayong komentaryo o meron kayong mga suliranin or mga pinagdadaanan sa inyong buhay o meron kayong kasaysayan ng buhay ng tagumpay or problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger. Or pwede kayo mag-comment sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674 para sa live counseling. Tunghayin natin ang napakalungkot na liham kasaysayan ni Arlene ng Bacoor, Cavite. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Sumulat po ko sa inyong programa dahil gusto ko pong maibsan ang sakit na dala ng matinding pagdadalamhati. Kailangan ko po ng ibang taong masasabihan ng sakit na iniinda ko ng ilang buwan na rin po. Tawagin niyo po ako sa pangalang Arlene. Ako po ay 32 anyos at taga Bacoor, Cavite. Kasal na po ako ng 6 years. It took me 2 years to finally get pregnant, kaya laking tuwa po naming mag-asawa nang nag-positive ako sa pregnancy test after so many attempts. So, 4 years ago, I gave birth to our baby. Pinangalanan namin siyang Ara. At first-time parents, nakatutok talaga kami sa pag-aalaga kay Ara at super alaga talaga. Lumaki si Ara na katulad ng ibang mga bata. She was our bundle of joy. Siya ang center of attention kapag may family gatherings.
lalo na't unang apo sa both sides ng family namin. When she turned 3 years old, nagsimula siyang maging matamlay at laging nanghihina. Akala namin simpleng sakit lang hanggang sa nalaman naming meron pala siyang leukemia. Para kaming binagsakan ng mundo, Dr. Love, kahit maggastos ang gamutan. Ginawa talaga namin ang lahat para lamang gumaling si Ara. Nakapag-birthday pa nga siya habang nasa hospital when she turned 4 years old. Hanggang sa dumating na po ang sandaling kinatatakutan namin. Dr. Love, bumigay na ang katawan ni Ara at pumanaw na siya. Naroon kami sa paligid niya when she took her last breath. Hindi ko kinaya mga sandaling yun, Dr. Love. Pero kailangan maging matatag. Masakit para sa isang ina ang mawala ng anak and to think na bata pa siya. She was just 4 years old. Marami kaming pangarap para kay Ara at marami kaming iniisip na moments na ipa-experience namin sa kanya para maramdaman niya yung kagandahan ng mundo. Pero wala na siya. It's been 8 months since Ara died, but the grief remains, Dr. Love. The pain remains. The longing remains. And I don't think I can ever recover from this. Dito po ako talagang nahihirapan, Dr. Love. Hindi ko pa po tanggap at kapag may times na gusto ng husband kong makipagsiping sa akin, tumatanggi po ako. What if mabuntis ulit ako? Parang may trauma na kasi ako na baka mawala ulit ang baby namin. Natatakot na po ako. Dr. Love, hirap na hirap po ako sa part ng acceptance. In denial pa rin po ako until now. I know it's a normal stage, pero hirap na hirap po ako. I've been trying to keep myself busy sa work and spending time with friends and family. Pero may times po talaga na bumibigay ako. I miss Ara so much. I miss my little angel. Paano ko pa po ba malalampasan ang mga nararamdaman kong ito, Dr. Love? I need your comforting words to help me get through this and ultimately find peace in acceptance. Marami pong salamat, Dr. Love. Umaasa ako at hihintayin ko ang iyong payo. Sincerely, Arlene ng Bacoor, Cavite. Di kita malilimutan. Labing-anim na minuto bago po mag-alas 11 ng gabi, balikan natin ang liham kasaysayan ni Arlene ng Bacoor, Cavite. Isa sa pinakamasakit na experience sa buhay ang mawalan ka ng isang mahal sa buhay. At lahat po tayo ay nakakaranas niyan. In our own time, may kanya-kanyang panahon. Na kaming mag-asawa ay namatayan kami ng anak, yung panganay namin, kambal, 2 lalaki na namatay magkasunod, ilang araw lamang ang difference. Yun ang aming unang experience. And pangalawa, namatay ang nanay ko at nang pumanaw siya ay nandun nakapaligid kami ng pamilya ko sa kanya and we were praying the rosary. And then, 2 years after, namatay naman ang tatay ko habang ako ay nagpuprograma dun sa kabilang himpilan sa DZMM. Nang umuwi ako sa bahay, kamamatay lang niya, hindi na ako nahintay ng tatay ko.
Basta tayo namamatayan, nawawala ng mahal sa buhay, talagang napakasakit po niyan. At sangayon sa mga sangayon sa mga doktor, psychologist, and psychiatrist, sabi nga ni Dr. Camille Garcia, merong stages ang grieving ng isang tao. At kasama dyan ang minsan anger, may galit, nagagalit sa tao, nagagalit sa Diyos, depression, and all those stuff. Kasama yan. So, take your time. Masyadong maaga pa para makarecover ka, but give yourself time to recover. At bahagi yan talaga ng grieving, no? Lamang, gusto ko lang ibahagi sa iyo sapagkat siguro mas maraming experiences na ako when it comes to losing someone and when it comes to grieving. In fact, there are times when napag-uusapan ng pagkamatay ng magulang ng nanay ko ay umiiyak pa rin ako after several years ng kanyang pagkamatay. So, dinaanan ko yung dinaanan mo, Arlene, na there was a time when I even asked God, bakit kailangan mangyari sa akin to? Kulang pa ba yung mga paglilingkod ko sa Kanya? And later on, I realized, nakakahiya sa Diyos that I question Him. Dito pumapasok ang isang malaking factor para doon sa for those who are grieving. Ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nung una, hirap na hirap akong tanggapin na wala na akong mga magulang, na wala din yung aking panganay na mga anak na kambal. But then, in the silence of my heart during my prayers, pumasok sa isip ko, kung alam ko ang pupuntahan ng kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay, kung alam kong hindi pababayaan ng Diyos at makakasama ng Diyos at ng mga banal ang mahal ko sa buhay, ano pa ang dapat kong ipag-alala? Hindi ba't kailangang pagtiwalaan ko ang Diyos? Hindi ba kailangang sa panahon ng kadiliman ng aking buhay ay kumapit ako sa Diyos at ipagkatiwala ko sa Kanya ang kaluluwa ng aking mahal sa buhay? Then, noon ko nalaman na sinusubukan ang aking katatagan ng pananampalataya. Sapagkat ang isang mahal sa buhay sa kanyang pagpanaw, naniniwala tayo mga Kristiyano na ito ang pagsilang pa lamang sa buhay na walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan ay makakasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian kasama ng mga banal at ng mga anghel. Sa uri ng ating pamumuhay dito sa daigdig, ibabase ng Diyos kung tayo ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Sa kanyang pagbabalik, tayo ba'y mapapasama doon sa mga kambing o tayo mapapasama sa mga tupa sa kanyang kanan? Sa mga bata, ginarantiyahan ng Panginoon ang mga batang ito. Ang mga anghel ng mga batang ito ay walang humpay na nananalangin sa Diyos Ama. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos ang kaluluwa ng ating anak. Huwag mo ring bigyan ng pagkakataon na maapektuhan ang inyong pagsasamang mag-asawa. Dahil hindi rin ginusto ng iyong asawa na mawala ang iyong anak. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos at hilingin sa Kanya na kung loloobin niya, ay bigyan ka ng isang makakapalit ng iyong anak? Dito, sa mga panahong katulad nito, maaalala natin na sa panahon ng kadiliman ng buhay natin, lalong naroroon at malapit ang Diyos para sa atin. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo, take your time,
hindi maaaring daanin sa madalian ang grief ng isang tao. Pero ang mahalaga ay maipagkatiwala mo sa Diyos. At when I say ipagkatiwala mo sa Diyos ang kaluluwa ng iyong anak. May mga bagay tayong hindi matugunan o hindi masagot. And I remember Pope Francis, when he visited the Philippines, nang magtungo siya sa UST, may isang batang nagtanong sa kanya, bakit ganito ang buhay namin? Bakit namatay ang tatay ko? Bakit pulubi kami ngayon? Bakit ulila na ako? And these are questions that Pope Francis was surprised to hear from a very young child. At ito ang katanungan na nagpatahimik kay Pope Francis. Sabi nga niya, may mga katanungan sa buhay natin na minsan ay hindi natin masagot. At tanging Diyos lamang ang makasasagot nito. At madidinig natin ang tinig ng Diyos sa katahimikan ng ating puso. 8 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love, sa aking pag-iisa. Well, hindi ko kayo nag-iisa. Sinamahan namin kayo hanggang alas 11 ng gabi. At oras na para pansamantala tayo magpaalam at sana po ay naging makabuluhan at makulay ang gabing ito kasama nyo. Ang inyong lingkod, Brother June Banag sa programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Backwod, Director Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas, Orad Operator Mike Santillan, at syempre ang ating birthday girl sa araw ng linggo, August 18, si Jairian Manipon. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang sa Lunes ng gabi, alas 9:30 hanggang alas 11. Shabbat Shalom.